Alam nyo, pag narinig natin yung salitang hostage negotiation, ano unang pumapasok sa isip natin? 'Di ba mga eksena sa pelikula, mataas yung tensyon, maraming pulis, may sumisigaw. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng lahat ng yon, may isang malalim na sining, isang sining ng komunikasyon? Kasi hindi lang to basta usapan eh. Ito kumbaga ay isang masterclass kung paano ka kokonekta sa isang tao sa ilalim ng pinakamatinding pressure. Kasi isipin nyo, yung mga sikreto sa isang matagumpay na hostage negotiation, yung talagang pakikinig, yung empathy, yung paghahanap ng solusyon na parehong panalo, yan din pala yung mga tools na kailangan natin sa araw-araw. Mula sa simpleng away sa bahay hanggang sa malalaking desisyon sa trabaho, may aral tayong mapupulot dito. So, para sa pagtalakay natin ngayon, eto yung mga dadaanan natin. 5 lang. Una, ano ba talaga ang negosasyon? Pangalawa, sino-sino ba yung mga involved dito? Pangatlo, paano ba yung proseso? Pang-apat, yung mga bawal at yung mga dapat gawin. At syempre, panghuli, yung pinaka-importante, yung sikolohiya sa likod ng lahat. O, tara, simulan na natin. Okay, unahin natin yung pundasyon. Ano nga ba talaga ang negosasyon? Kasi kung ang akala nyo ito yung parang debate na kailangan mong manalo, well, medyo iba pala yung turo ng mga eksperto. So, ayon sa kanila, ang negosasyon ay hindi isang laban. Hindi to awayan. Isa raw itong proseso ng pag-uusap. At ang goal, hindi para may manalo at may matalo. Ang goal ay para lahat ng panig ay makinabang. So, hindi ito tungkol sa pagtatalo, kundi sa pagtutulungan. Ang tanong ay hindi paano ako mananalo, kundi paano tayo parehong mananalo. Gets? At ito yung pinakasentro ng lahat. Isang salita lang, kompromiso. Yun. Ibig sabihin, kailangan may handang magbigay, may handang mag-adjust para lang magkaroon ng kasunduan. Kasi kung parehong matigas, walang mangyayari, di ba? Ito raw yung gintong susi sa kahit anong negosyasyon. Okay, so malinaw na sa atin yung konsepto. Ngayon, ilapat natin yan sa isang tunay na krisis. Kilalanin natin kung sino-sino yung mga gumaganap dito at ano ba talaga ang pinakapangunahing misyon. Simple lang, di ba? Pero ito yung non-negotiable. Ito yung number 1 rule. Kahit anong mangyari, kahit ano pa yung mga hinihingi, at kahit ano pa yung strategiya, iisa lang ang hindi pwedeng isugal, yung kaligtasan ng mga bihag. Lahat ng desisyon, lahat ng galaw, umiikot sa prinsipyong yan. At ito naman yung mga players natin, kumbaga. Siyempre, nandyan yung hostage taker. Siya yung may hawak ng alas, diba? Tapos yung hostage, yung biktima. Pangatlo, yung negotiator. Siya yung tulay, yung tagapag-ugnay. At siyempre, nandoon yung incident commander. Siya yung parang direktor na gumagawa ng mga pinal na desisyon. Bawat isa sa kanila, sobrang critical ng papel na ginagampanan. So, paano ba to ginagawa in practice? May sinusunod ba silang hakbang? Meron. At ito yung paraan para, magkaroon ng kaayusan sa gitna ng isang napakagulong sitwasyon. So parang roadmap to, mula sa gulo papunta sa solusyon. Magsisimula muna sa paglilinaw. Okay, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang gusto ko? Tapos alamin nyo kung saan ba kayo hindi nagkakasundo. At itong pangatlo, ito yung napakahalaga, maghanap ng common ground. Kahit isa lang, pwedeng, okay, pareho nating ayaw na may masaktan. Mula doon na magsisimula yung give and take. Tawaran dito, bigay doon, hanggang sa unti-unti malutas na yung problema. Dito, nagiging sobrang critical ng bawat salitang bibitawan mo at bawat kilos na gagawin mo. May mga patakaran na sinusunod ang mga negotiator na pwedeng maging sanhi ng tagumpay o, syempre, ng kapahamakan. Okay, eto yung mga golden rules. Sa dapat gawin, una, seryosuhin mo lahat ng sinasabi niya. Pangalawa, at pinakaimportante, makinig kang mabuti. Hindi lang para makuha ka ng info, kundi para maramdaman niya na pinapahalagahan mo siya. At syempre, manatiling kalmado para ipakita mong kontrolado mo yung sarili mo. Sa hindi dapat gawin naman, una, wag kang magbibigay ng utos. Pangalawa, crucial to, wag kang magsiset ng deadlines. Kasi ang pressure, kaaway yan dito. At pangatlo, wag kang basta-basta magsasabi ng oo o hindi. Bawat salita, may bigat, kailangan pag-isipan. Okay, at dito na tayo sa pinakapuso ng sining ng negosyasyon. Kasi sa totoo lang, hindi mo lang kinakausap yung tao eh. Kinakausap mo rin yung estado ng pag-iisip niya. At pag nalaman mo kung sino ang nasa kabilang linya, yun na ang pinakamalaking advantage mo. Unahin natin yung taong psychotic o sa madaling salita, wala sa koneksyon sa realidad. Let's say, may delusyon siya, naniniwala siyang may humahabol sa kanya, anong gagawin mo?
Rule number 1, huwag na huwag mo siyang kokontrahin. Bakit? Kasi para sa kanya, totoo yun. Pag kinontra mo siya, sinisira mo lang yung tiwala. So anong gagawin? Manatili kang kalmado, hayaan mo siyang magpaliwanag. Ang goal mo ay hindi para ituwid yung isip niya, kundi para pakalmahin yung sitwasyon. Ngayon, ibang-iba naman yung laro kapag ang kausap mo ay antisocial. Ito yung tipo na walang konsensya, sila yung mga manipulative, makasarili. So dito, kailangan mong ipakita na credible ka, pero hinding-hindi ka pwedeng magtiwala kasi hindi sila tinatabla ng pakiusap ng emosyon. Ang tanging gumagana lang sa kanila ay self-interest. Yung tanong na dapat nasa isip mo ay, anong makukuha niya dito? Anong para sa kanya? Isa itong purong transaksyon. At yung panghuli, yung inadequate type. Ito yung taong mababa ang tingin sa sarili, yung pakiramdam niya kailangan niyang may patunayan. Dito, yung diskarte, baliktad. Ang goal mo dito ay buuin yung ego niya. Hayaan mo siyang magsalita, ilabas lahat ng sama ng loob, iparamdam mo na importante yung sinasabi niya. Kasi kapag binigyan mo sila ng dignidad at pakiramdam na may kontrol sila, yun yung pwedeng maging susi para sila na mismo ang kusang sumuko. So, ito yung punto. Itong hostage negotiation, tinuturuan tayo na yung pinaka-epektibong paraan para ayusin ang isang gulo, maliit man o malaki, ay hindi sa dahas, kundi sa pag-intindi. Kaya yung tanong ko para sa inyo, sa susunod na mapunta ka sa isang mahirap na usapan, anong aral mula dito ang susubukan mong gamitin? Yung pakikinig ba? Yung paghanap ng kompromiso? O yung pag-alam kung ano ba talaga ang nasa isip ng kausap mo? Magandang pag-isipan, di ba?